Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 28, 2024. Patuloy nga pong umiiral yung northeast monsoon o yung amihan sa parte nga po ng Luzon. At yung shear line naman ay apektado naman po niyan ang ilang bahagi ng Central Luzon. At meron nga po tayong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado po niyan ang Mindanao at ilang bahagi nga po ng Visayas. Habang sa parte naman po ng Sulusi, meron po tayong low pressure area na nagpapaulan dito nga po sa parte ng Palawan. Pero mababa naman ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo ayon po yan sa ating European Center. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, expected nga po natin ang unang linggo ng 2025 ay magiging maulan nga po ayon sa ating advanced weather forecast at may mga low pressure area o sama ng panahon tayong nakikita na hindi naman sa ngayon ay hindi naman direktang tatama sa ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, expected nga po natin mamayang alas 5 ng hapon, mataas po ang tsansa ng pag-ulan pa rin sa may Palawan, ilang bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, at dito nga po sa eastern section ng Northern Luzon, Central Luzon, at maging sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, asahan din po natin sa parte ng Metro Manila, may mga isolated rain shower o yung mga pag-ambon. Pagdating po ng alas 11 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin may mga tsansa na mga pag-ulan sa Palawan, eastern section ng Northern Luzon and Central Luzon, at ganoon din po sa may parte ng Visayas na may mga tsansa rin po ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan at northern portion ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, December 29, expected nga po natin na magiging maulan pa rin ang eastern section ng Luzon, including Metro Manila. Kasama rin po ang Palawan na mayroon nga po mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng December 30, bahagya pong gaganda lagay ng panahon, pero may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa eastern section ng ating bansa. By December 31, ito na nga po may possible low pressure area muli tayo dito nga po sa may parte ng Mindanao at ito po yung nakapaloob sa ating ITCZ. Pagdating naman po ng unang araw ng 2025, January 1, so expected po natin na maulan po sa eastern section ng Visayas, Bicol Region at ilang bahagi nga po ng Mindanao. By January 2, asahan nga po natin dito magkakaroon nga po ng kumpulan ng kaulapan sa may parte nga po ng extreme northern Luzon. By January 3, bigla pong lalakas muli o bubugso yung northeast monsoon at kung mapapansin natin halos buong bansa ay makakaranas nga po ng pag-ulan. By January 4, asahan nga po natin tuloy-tuloy yung pag-ulan at may makakapal na kaulapan nga po dito sa eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng January 5, tuloy-tuloy po na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan at pagdating nga po ng January 6, ganun pa rin po asahan natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Bicol Region, Visayas, Mindanao at sa Palawan. By January 7, expected nga natin, ito nga po meron po tayong dalawang sama ng panahon. Ito po yung pagsasalubong ng dalawang hangin, yung easterlies nga po at yung northeast monsoon. Dito po makakabuo ng sama ng panahon o low pressure area o posibleng bagyo at ito naman po as of now ay posibleng palayo yung kanyang magiging direksyon. By January 8, makikita nga natin palayo nga po yung sama ng panahon. Ito po yung palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng January 9, dito po patuloy pong lalakas pa yung northeast monsoon at aabot nga po yung shear line hanggang sa parte ng Mindanao. By January 10, maulan nga po sa Mindanao at sa Palawan, and January 11,
asahan po natin na maulan po ang parte ng Visayas, Mindanao at ng Palawan. Iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dyan dahil posible naman po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kung mapapansin nga natin, ngayon lang po, no, ay ngayong 2025, bubugso ng malakas itong northeast monsoon na itutulak nga po ang shear line hanggang dito sa parte nga ng Visayas at Mindanao. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.